ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong ito ay marami tayong pwedeng maging karibal o kakumpetensya. Kahit nga minsan ay hindi mo pa sinasadya. Ikaw kabarangay, meron ka bang naging kakumpetensya na umubos ng iyong pasensya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Duday, ang 30 karinderya queen ng Tondo. Sa pagmamayabang lang naman, sa karinderya ko, ang pinakamabenta sa lugar namin. Walang halong biro yan ha. Hindi lang ito dahil gusto kong magpa-advertise sa inyong radio station. Lahat ng kumakain sa karinderya ko ay palagi akong pinupuri, Papa Dudut. Napakasarap daw ng luto ko. Talo pa yung mga mamahaling resto na di aircon sa mall. Marami na akong suki na pabalik-balik. Kahit malayo pa ang lugar nila sa pwesto ko, Papa Dudut. At bata pa lamang ako ay inaral ko na nga ang mga putahing laging binibenta sa karinderya. Adobo, sinigang, ginisang ampalaya, afritada, maski na ang torta. Sa tulong ng lola ko ay nalaman ko ang pasikot-sikot sa pagkakarinderya. Pamana rin kasi sa akin ang karinderyang ito ng lola ko at mula noong namatay siya ay pinangako ko sa sarili ko na sasukses pa rin po ito. Kahit na wala na siya, na nagawa ko naman, Papa Dudut. Sa awa ng Diyos at sa suporta ng kapwa ko at rintahing best friend na si Mel, Papa Dudut. Suki! Bili lang habang mainit pang munggo! May adobong mas marami pang toyo kaysa sa jowa mo! Aling Mareng! Halika saglit. Silipin mo tong tortang talong ko, oh. Hindi mamantika, crispy pa! Pakaingay naman ng babaeng to. Hoy bakla, tigilan mo ako kung ayaw mong ibuhos ko sa batok mo tong sabaw ng sinigang ko, ha? Be naman, nangangasim na nga yung bato ko dahil sa init. Bubuhusan mo pa ng sinigang. Ay, gumilid ka nga. Natatakpan mo yung mga ulam ko. Ano ka ba? Kahit takpan ko itong mga benta mo, ang lakas pa rin ng amoy. Lalapitan pa rin ng customer. Bakit? Malinamnam bang amoy? Yes! Halatang pinasarap lang ng betchin. Charas! Sarpahin kita dyan eh. Hindi ako gumagamit ng betchin, no? Alam ko namang ma-pride ka pagdating sa betchin. Kaya nga ako bilib sa'yo. Kasi napapasarap mo ng todo yung luto mo kahit walang betchin. Duda ka pa. Yeah. Alam mo namang pinagpala ako sa galing sa pagluluto. Ganun? Minsan talaga dapat hindi ka pinupuri, no? Lumalaki ulo mo, be. Uso maging down to earth, reminder lang. Ay, ayoko nga. Hindi ako magiging down to earth. At bakit ko naman gagawin yun eh? Saksakan ng sarap tong luto ko. Pang world class. Kabog ang Pine Dining Restaurant. Ay! Oh, ayusin mo na nga yung fine dining restaurant mo. Ay, Duday! Andiyan na yung crush mo, si Randy. Ang putok na naman yung ugat sa braso. Ang laki talaga, Hoy, umayos ka nga bakla. Sa akin lang ugat niya na. Uy, ba't mo ba pinagdadamot kung pwede namang hating kapatid na lang? Ba? Tigilan mo nga ako. Hating kapatid ka pang nalalaman dyan eh. Baka lamunin mo na ng buo si Randy kapag tumalikod ako. Hoy, hindi naman ako ganun. Hindi ako ganun kagutom sa braso niyang maugat. Ayos ka nga, andyan na siya. Tumimik ka na dyan. Uy, Duday! Mel! Kamusta, Randy? Kain ka ulit? Kumusta yung braso mo, Randy? Ugatin pa rin ba? Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, kumain ka na para hindi magutom yung mga ugat sa braso mo. Baka magalit yung mga yan. Baka biglang mga ganon. Ano ka ba
Huwag mong pakinggan si Mel. Gutom lang yan sa Braso de Mercedes. Anong gusto mong ulam, Randy? Kahit isang pritong tilapia lang tapos ano bang gulay meron ka dyan? Alam mo naman tayong mga trentahin eh. Kailangan na natin ng gulay, di ba? Ay, gusto mo ng talong? Ay, Charesa! Tsaka sabaw. Diba? Maraming sabaw. Ganon. Ayos ka lang ba, Mel? Parang kanina ka pa... Ano ka ba? Pusa ka ba? Ay, ano ba naman, Randy? Kailan ba yung pusa? Nako, wag na nga kayo magtalo sa harapan ng mga ulam ko. Baka magtampo yung okra, kumulubot bigla. Okay na ba sa tilapia, Randy? Magmunggo ka na lang para pumare sa tilapia. May sahog tong chicharon tsaka tinapa. Teka, parang first class yung munggo mo ah. Ay? Baka magkulang tong dala kong pera. Ay, hayaan mo na. Huwag mo nang bayaran tong munggo. Talaga? Oo, kasi si Mel na raw ang manlilibre sa'yo. Hoy, girl! Ba't naman ako yung ginawa mong volunteer sa Munggo? Teka, huwag mo nang pagbayarin si Mel. Ako nang bahala. Magkano ba? Ay, sige na nga, libre na ang munggo. Ito na lang tilapia at kanin ang bayaran mo. Oh, heto pa saging. Libre na rin. Yun! Wow! The best ka talaga, Duday. pala Kaya yung hindi ako saging. makalingon sa ibang karinderya eh. Alam mo, sa'yo pa lang, kontento na ako. Oh! Ayan! Ganun! Ano ba? Kababata ko si Randy at matagal ko na siyang gusto. Bata pa lamang kami ay type ko na siya papadudot. Pero parang hindi niya ako bet. Parang ang turing niya sa akin ay nakababatang kapatid. Mas matanda siya sa amin ni Mel ng 5 taon. Lagi ko nga ang Fini-Flames, Hope, ang mga pangalan namin. Nakakainis lang kasi puro friends ang lumalabas. Minsan ay gusto ko na tuloy magpalit ng pangalan. Madalas ko namang iparamdam kay Randy na type ko siya papadudot. Yung mga libreng ulam niya, hindi pa ba sapat yon para ma-realize niyang gusto ko siya? Soffer, manhid niya. Kala mo ay nakalaklak ng anesthesia. Kaya lang konting tiis, ganun talaga ang mga lalaki. Masyado silang nonchalant. Hindi naman ako napapagod maghintay. Hanggat wala siyang girlfriend, papadudot, aasa ako na mapapansin din niya balang araw. Bakit kaya ang tumal ng benta ko? Di naman holiday. Pero bakit walang kumakain dito sa karinderya ko? Duday! Duday! Ito na yung katapusan mo, girl! Ano pinagsasasabi mo dyan? Wait lang para ako naipitan ng ugat sa tagiliran, aray. Ay, naku. Ay, ganito na ba talaga pag tetrentahin na? Ang bilis maipitan ng ugat. Teka, breathe in. Walang breathe out, wait lang. Okay. Palabasin mo na kasi yung hininga mo. Ay, nako. Ano ba nangyari, Mel? Girl, katapusan mo na nga kasi. Sorry Anong katapusan? Anong katapusan? Iklaro mo. Ayan doon dyan sa kabilang kanto. May bagong bukas na karinderya. Kaya naman pala wala akong customer ngayon. Correct! Andun lahat. Kahit yung traidor na si Aling Maring, ini-enjoy yung mga tortang talong doon sa kabila. Kung makasubo ng talong, akala mo last day niya na. Kaya naman pala hindi makatingin si Aling Maring sa akin kanina nung napadaan siya rito eh. Inalok ko na lahat ng klaseng talong. Nako, ayaw pa rin. Manda talaga siya. Hindi na siya makakaulit ng libreng sabaw dito kapag bumili siya, bahala siya dyan. Malabo na siyang bumili ulit dito, no? Mukhang trip na trip niya rin sa karinderya sa kabilang kanto eh. Gusto mo silipin natin? O sige, silipin natin. O, paano tong karinderya ko, ha? Sino magbabantay? Girl, kailangan pa ba itong bantayan? Mukhang wala naman magkaka-interest dito na kawin yung mga ulam mo eh. Tumbak lang to, nakakasakit ka na ng loob, ha? Charis lang, ikaw naman. Tara na kasi, sandali lang tayo. Para makita mo kung sino yung kakumpetensya mo. Sige na nga. Pero teka, isasara ko lang tong karinderya. Oh, go, go, go! Yan ba? Yan ba yung karinderyang tatalo sa akin? Sa garahe lang naman siya nakapwesto. Halatang mainit. Hindi presko katulad mo sa akin. Pero te, tingnan mo. Mukhang preskong-presko ang sexing tindera. Ang nipis na spaghetti strap. Tingnan mo yung shorts.
Di ba yung mga ganyang shirts ay ginagamit lang sa Boracay? Bakit yung ginagamit sa pagbebenta? Kaloka naman to. Girl, kaloka ba o inggit ka lang? Hoy, ba't naman ako maiinggit sa kanya? Hindi ko kailangan magpakita ng singit at kuyukot para mang-engganyo ng customer. Pero sis, mukhang effective. Tingnan mo, oh. Kung makatitig sa hita niya yung mga lalaking customer niya, naku, parang hindi na nila kailangan ng extra rice, oh. Busog na yung mga matay. Dinadaan lang pala sa pagpapaseksi ang laban. Magsasawa rin yung mga lalaking yan, no? Hindi habang buhay, mabubusog sila sa tingin. Babalik din ang mga yan sa akin. OMG, si Randy ba yun? Siya nga! Siya nga! Traitor! Matapos kong ilibre ng ulam at saging, tapos bigla magpapatukso doon sa harot na tindera? Girl, kita mo yun? May pahawak pa sa brasong ate mo. Ay, pinasil niya yung ugat ni Randy sa braso. Kita ko yun! Akin yun! Akin yan, Kailangan nating malaman kung sinong mahaderang tindera na yan. Don't worry, I got you, sis. Lintik lang ang walang ganti. Wala siyang karapatan sa ugat ni Randy. That's mine. Anong mind atin yon? Yes, ate yan. Halos siputukan ang mga ugat namin sa ulo ni Mel, Papa Dudut. Nakakairita na kinuha na nga ng babaeng ito ang mga customers ko, pati ba naman si Randy? Pulang-pula ang mga mata ko habang pinagmamasdan kung paanong makatitig si Randy sa tinderang yon na akala mo ay isa siyang ulam na napakasarap. Umalis na kami kaagad ni Mel bago pa kami ma-stroke sa selos. At inalam na rin namin kung sino ba ang bagong saltang tindera na ito. Siya pala si Cindy, Papa Dudut. Kaedad lang din namin pero mas mukha lang siyang bata dahil balita namin buwan-buwan daw nagpapagluta drip siya. Sagana rin daw siya sa sunscreen dahil reseller siya ng sunscreen ng isang vlogger. Mahilig tumesting ng mga negosyo at ang naisip niyang gawing negosyo ay karinderya dahil dumarami na mga tao sa lugar namin. Marami akong napasarang karinderya dahil ako ang pinipili ng mga taga roon sa amin. Pero mula noong dumating tong si Cindy ay natakot naman ako. Paano kung karinderya ko na ang mapasara niya, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay nagiging matumal na ang benta ko sa karinderya. Dati ay konti na lang ang natitirang ulam sa pagsasara ko sa karinderya, pero mula nang nagbukas si Cindy ay ang dami kong ulam na hindi nabibenta. Ang ending ay kailangan ko tuloy ibenta kinabukasan para lamang hindi masayang. Minsan napapanisa na rin ako ng mga ulam. Lugi ang negosyo. Nakakainis talaga ang Cindy na yan. Lumipat na kasi sa karinderya ni Cindy ang mga dating parokyano ko at karamihan ay mga lalaki na walang ibang gusto kundi ang makita ang paspaghetti strap ng hitad na kakumpetensya ko. Hindi naman siya maganda. Totoo, maputi at makinis lang siya. Magkaroon lang talaga siya ng pimple sa pisngi, mawawala na ang apil niya. Sure ako doon, Papa Dudut. Ate, please lang. Hinahinay lang sa paglalakad. Marupok na yung tuhod ko. Dalian mo, bakla! Huwag mo na akong artehan dyan. Kailangan natin sugurin si Cindy habang kainitan ng mga benta niya. Mag-eskandalo ka talaga, sis? Ayoko ng ganyan. Ikaw na lang. Hoy, hindi ako mag-eskandalo, okay? Oh. Gusto ko lang laitin yung mga benta niya sa harapan ng mga customer niya. Ay, girl, pag-eskandalo pa rin yon. Pero low-key lang. Ginaslight pa ang pagiging eskandalosa. Ewan ko sa'yo, Duday. Masyado ka nang na-obsess dyan kay Cindy. Bakit hindi mo na lang sarapan yung benta mo? Baka kailangan mo na talaga ng magical powers ng Betchin para bumalik sa'yo yung fans mo. Hindi na to madadaan sa Betchin, Mel, ha?
Sobrang lala na kaya ng emotional damage sa akin. Kailangan maturuan na ng leksyon ng Cindy na yan. Wala namang ginawang masama sa'yo si Cindy. Nagkataon lang siguro na dahil bago siya yung pinapansin ngayon. Babalik din sa'yo yung customers pag naumay na sila sa mamantikang adobo ni Cindy. Miss ko na yung mga customer ko. Kaya kailangan ko na silang pabalikin sa akin. Dali na, bilisan mo! Bakit kaya hindi na lang ikaw ang mag-isang sumugod doon? Bakit kailangan kalagkarin mo pa ako rito? Eh kasi nga, kailangan ko ng backup. Basta, dapat agree ka lang ng agree kapag nilalait ko yung benta ni Cindy, ha? Ano, G? Ay naku! Kung wala lang talaga akong utang na 1.5 sa'yo, hindi ko to gagawin, girl. At buti alam mo. Oh, basta ha, ganap kong ganap. Hi! Bagong bukas tong karinderya nyo. Hello! Yes po. Kakabukas lang pero kita nyo naman. Talaga namang dinudumog at pinipilahan at siguradong hindi tinipid. Hindi ka mabibitin at siguradong babalikan dahil pasok sa panlasa. Wow, para ako nanonood ng reels sa social media ng food vlogger. Maraming ang food vlogger ang pumupunta rito para lang i-vlog tong mga benta ko eh. Ay, kaya nga kami andito kasi food vlogger din kami. Talaga? Ah. OMG, go! Vlog lang kayo. Ano bang channel nyo? Secret muna. Malalaman mo na lang mamaya. Baka kasi masya ka sa dami ng followers ko eh. Is that true? Ay, exciting to ah. Teka, ito. Pinagmamalaki ko tong tortang giniling ko. Yan yung pinipilahan dito eh. Talaga ba? Asa na yung camera nyo? Para ma-video nyo na bago pa dapuan ng langaw. Hindi, kasi kailangan muna naming matikman bago na naming i-video. Para kung di masarap, di namin sasali sa content. Naku, ngayon palang i-video nyo na kasi sure akong masarap na masarap yan. Ay! Sige nga, tikman natin. Siguro marami kang imbak na mantika, no? Ha? Bakit? Eh kasi, parang pinalangoy at binabad mo sa mantika tong tortang giniling eh. Tsaka bakit ganon? Parang di naman lasang tortang giniling to. Ewan ha. Pero parang ilang beses mo lang ginamit tong mantika mo sa iba't ibang prito. Lasang tuyo nga to eh. Ang kati sa dila. Teka, patikim nga ako. Hindi naman tuyo na lasahan ko, pero lasang sinigang. Ba't ang asim? Ay, alam mo, nalasahan ko rin yung asim. Pero hindi asim ng sinigang eh. Parang Parang asim ng panis na ulam. Ay, girl! Ano ba to? Bakit mo kami pinapakain ng panis, ha? Poser ka, no? Naku, ipopost ko pa to. Hoy! I-record ko. Para sabihin ko sa inyo bagong luto yan ha. Kaninang umaga ko lang prinito yan. Ano? Kaninang umaga lang ba? Pero bakit parang last week pa? Oo nga. At saka girl, may mga murang mantika naman eh. Bili ka na lang kesa sa nagre-recycle ka ng mantika. Excuse me? Lakas mambintang ha? Bakit? Nakita mo na ba ang kusina ko para sabihin na paulit-ulit ako sa mantika ko ha? Hindi ko na kailangan makita ang kusina mo. Lasa pa lang nitong torta mo eh. Alam ko ng isang buwan bago ka magpalit ng mantika. Tara na nga, Mel. Hindi ka na. Hindi deserve ng 5-star review tong karinderya ng babaeng to. Tsaka! Gigil na gigil si Cindy habang patuloy ang pagsatsat ko sa benta niya, papadudot. Napapatingin na rin ang mga customer niya at parang nag-aalinlangan na sa mga binili niyang ulam. Mabuti na lamang at wala roon ang mga nakakakilala sa akin na customers ko. Kaya malakas ang loob kong tarayan si Cindy dahil wala siyang malalaman tungkol sa akin. Kampante ako ni after nung ginawa kong eksena ay dadayuhin na muli ang karinderya ko. Pero nagkamali ako, papadudot. Mas lalong tumumal ang benta ko. Masama ang loob kong nilagyan ng betchin ang ulam ko. Kahit na tipong nagkandahilo-hilo na ako sa pagtikim ng ulam na may betchin. Mahina kasi ako sa betchin pero tiniis ko yon para mahatak ulit ang customers ko. Pero walang nangyari. Kaya naman ginamit ko na ang pinagbabawal na teknik. Nagsuot na ako ng mga damit katulad ng suot ni Cindy, papadudot.
nagpakita ka na rin sa wakas ng skin. Wala tayong choice. Di na madaan sa betsin eh. Baka kailangan ko na talagang magladlad ng skin. Hindi ko alam, medyo mataba pala yung braso mo, no? Hindi ko alam, medyo bastos ka rin ano? Ay, nanibago lang naman ako. Kasi sanay ako sa'yo na laging long sleeves ang suot. Bakit? Oo naman. Di ba bagay? Ay, bagay naman. Pero iwas mo na sa extra rice, girl, ha? Bumabakat sa damit mo yung bilbil mo, eh. Chares! Alam mo, hindi na chares yan eh. Ay, oo naman. Kumabig lang ako ng joke sa dulo para hindi ka masaktan, gano'n. So ano, magpapalit na ba ako? Sa sinabi mo, feeling ko tuloy baka mas lalo akong makataboy ng customers eh. Ay, okay na yan, sis. Laman tiyan ka pa rin naman. Tsaka perfect ang makeup mo today. Pula ng blush on, no? Kasing pula ng tusinong benta mo. Taray. Malis ka na nga! Panira ka ng araw eh! Okay, sis. Tawagan mo na lang ako later. Kapag may ulam kang hindi mabebenta, ha? Willing akong saluhin. Mag-stomach in na lang kaya ako. Para hindi masyadong lumitaw yung bilbil ko. Hirap naman nun. Mag-shawl na lang kaya ako para itago yung puson ko. Ay, nakakainis! Duday! Ay, anak ka na pala ka! Duday, may kausap ka? Barandi, nakakagulat ka naman eh. Ano yan, kinakausap mo bang sarili mo? Hindi! Magko-compute lang ako. Huwag kang ano dyan. Ano bang kailangan mo? Ano, syempre, bibili ako ng ulam sa'yo. Oh, bakit ngayon ka lang bibili dito, ha? Namiss kong ulam mo eh. Baka ang sabihin mo, na-miss mo yung mga libreng ulam ko. Di ka na makakalibre ngayon. Wala pa akong benta. Naku, hindi naman ako magpapalibre. Namiss ko lang talaga tong mga luto mo. Pabalot ako nung lechong paksiw tsaka itong pusit. Pati na rin yung ginisang upo, ha? Mukhang marami kang pera ngayon Dati isang ulam ka lang palagi tapos ngayon 3 putahin Natakam lang ako bigla nung makita ko eh. Uy, teka. Naka-makeup ka ba? Ha? Napansin mo ba? Konti lang yung pinahid ko. Try lang naman. Grabe, ngayon lang din kita nakitang nagsuot ng sleeveless, ha? Tapos hapit pa. Napadaan kasi ako sa DB nung isang araw. Bumili ako ng mga bagong damit. Ano, bagay ba? Yung shorts mo rin ang iksi. Nagpapakita ka na ngayon ng legs, ha? Ano yan? Uy, ano ka ba? Kunting skin lang naman tong pinapakita ko eh. Hindi ko naman kasi pwedeng ipagdamot. Sarap ng tawa nito, sapakin kita. Oh, bakit ka ba tumatawa? Ay, wala. Ay, naalala ko lang kasi yung waitress na tinable nung tatay ko dun sa beer house dati. Alam mo, ganyan din kakapal yung makeup nun eh. Tsaka ang iksi ng suot. Tapos, tapos lumuluwa pa yung bilbil sa gilid. Mukha ba akong taga-bar? Ay, hindi. Ay, nanibago lang ako. Sorry. Duday, ipagbalot mo na nga ako ng ulam para makaalis na ako. Na-hurt ako sa sinabi ni Randy, Papa Dudut. Okay lang kung si Mel yung mangdaot ng itsura ko. Hindi ako masyadong apektado pero noong si Randy na yung gumawa, ang sakit pala. Kasi gusto ko siya. Gusto kong ma-impress siya sa pagbabago ko. Pero parang nilait niya ako at ang buong pagkatao ko nang tumawa siya ng sobrang lakas. Nakakainsulto at hindi ako makalaban sa kanya noon. Kasi pinaglalaban ko ang tampo sa puso ko. Bakit kay Cindy okay lang siya na makitang nakasuot ng makeup at hapit na hapit ang damit ng hitad na yon? Pero bakit sa akin ang laking issue? Na-insecure tuloy ako lalo sa sarili ko at mas nakaramdam din ako ng takot dahil bukod sa mga naagaw na customers ni Cindy, abay baka maagaw na rin niya sa akin si Randy kapag tumagal pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas okay na akong agawin ni Cindy or mas okay nang agawin ni Cindy ang customers ko kesa ang nag-iisang lalaking gusto ko, si Randy. Kaya naman kung nagtagumpay siya sa customers ko ay hindi niya yon magagawa kay Randy.
Kaya naman binakuran ko na po si Randy habang hindi pa lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Hindi na ako nag-spaghetti strap at mixing shorts. Pero natuto na rin po akong mag-ayos base sa bagay na damit sa akin. Panay na rin ang daan ko sa palengke kung saan ay nagkakargador itong si Randy. Lagi akong may dalang ulam para sa kanya. Alam kong kahinaan niya ang pagkain. Kaya yon ang uunahin kong ilagay sa harapan niya. Isang gabi maaga akong nagsarado ng karinderya para iabot ang gabihan ni Randy. Inaabangan ko siya kung saan siya madalas tumatambay pagkatapos ng trabaho niya, Papa Dudut. Girl, kanina pa tayo naghihintay dito ah. Nagsisebo na yung bibigay mong tapa kay Randy. Wait lang kasi. Parating na rin yun. Biyernes yun kaya maraming pinabuhat sa kanya na gulay. Ay, nako, gutom na ako. Alam mo, pumunta ka na lang sa bahay mamaya. Kunin mo lahat ng ulam na gusto mo. Basta, shut up ka lang dyan. Ha? Sige. Ay, si Cindy yun, di ba? Saan? Ay, siya nga. Hindi ako pwede magkamali sa suot niyang spaghetti strap. Grabe, no? Ay, Barbie arms. Tingnan mo yung braso, ang payat. Ano naman ang point mo dyan? Baka gusto mong iuntog kita sa biceps ko. Psst, huwag ka maingay. Mukhang palapit dito. Hi! Nandito pala yung mga peking vlogger. Hi! Andito rin pala yung peke ang puti. Gluta drip pa more. Wow! May stalker pala ako. Inggit ka lang kasi ako may panggluta. Eh ikaw? Hindi ko kailangan ng gluta kasi proud morena ako. Ah, morena ka pala. Akala ko kasi libag lang yan. Mil! Ay! Sorry sis, ang benta kasi nung sinabi niya. Ang benta nung sinabi ko, no? Mas mabenta pa kaysa mga benta sa karinderya mo, Duday. Wow! Sino ngayon ang stalker, ha? Kilala mo ako bigla? I'm flattered. Well, mula nung siniraan mo ang mga luto ko, inalam ko na rin kung sino ka. Reyna ka pala ng betchin eh. Gumagamit lang ako ng betchin para kalabanin ka. Oh, sobrang triggered ka ba sa akin, girl? Ah, dapat lang, no? Ako na ngayon ang reyna ng karinderya sa atin. Kaya wag ka nang lumaban, nakakaawa ka lang. Hoy! Ako pa rin ang reyna ng karinderya, no? Bago ka dumating, trono ko na yon. Baka nakakalimutan mo. Napapalitan ng reyna kapag humihina na. Ito na nga, oh. Unang attack ko palang bagsak ka na. Spaghetti strap lang ang laban, pero nilangaw na bigla ang mga ulam mo. Kawawa ka naman, oh. Sobra ka na, ha? Kabago-bago mo lang umasta, pero... Ulap ka! Pagkaspang ng kamay mo! Walang paras pa! Ganon na! Sasapunutan ka sa babae niya! Diyos ko, ano ba Duday? Duday, tama na! Duday! Tama na! Walang titigil sa pamilya! Hoy! Duday! Duday! Cindy! Ano ba nangyayari, ha? Randy, huwag kang humarang dyan! Hindi, tama na! Nakita mong pumutok na tong labi ni Cindy, oh. Ayos ka lang ba, Cindy? Hindi. Super sakit. Dito, sa lips. Aray! Dito sa lips. Di ka naman ganyan kanina. Plastic! Malandi! Hindi ka Mel, talaga rito! ilayo mo na nga si Duday. Baka magkasakitan pa sila lalo, eh. Halika na, Duday! Awat na! Tinurog mo na kayong uso, oh. Halika na! Pasalamat kasi hindi may umawat sa akin ngayon, ha? Makikita mo sa susunod. Makikita mo! Napaiyak na lamang ako hindi dahil sa sakit na natamo ko sa pagsabunot ni Cindy sa akin, kundi dahil mas kinampihan siya ni Randy. Siya pa itong unang hinablot ni Randy para protektahan sa akin. Hindi ba dapat ako? Ako yung dihado eh. Ako ang kababata niya. Ako ang matagal na niyang kakilala. Ako yung totoong nagmamahal sa kanya. Mula noon ay natauhan na ako, Papa Dudut. Ayoko nang mahalin si Randy
Hindi naman niya masusuklian yon. Nakakasama lang ng loob dahil sa dinami-rami ng taong pwedeng makuha ni Cindy. Kay Randy pa siya nagwagi talaga. Sinubukan ko mag-move on at nag-focus ako sa pagluluto. Inaral ko ng mabuti ang pag-improve ng pagkain ko kahit walang betchin. Kahit na hindi pa ako nakasuot ng hapit na damit. Nag-work naman, Papa Dudut. Unti-unting bumalik ang mga customers ko at balita ko ay humina na rin ang karinderya ni Cindy pero wala na akong pakialam noon. Ang focus ko ay sarili ko. Konti na lang tong natirang adobong sitaw. Ha? Iuwi mo na, Mel. Wala na bang afritadang manok dyan? Ay, naku pa kasi nag-crave yun eh. Wala na. Ubus na. Bawi ka na lang bukas. Ay, grabe ah. Lumakas ulit benta mo. Tsaka parang mas mabenta ka na ngayon kaysa noon. Ganun talaga kapag nakafocus ka sa sarili mo. Eme. Ay, pakilagay mo nga muna tong kanin sa ref. Tsaka pakicheck mo na rin kung meron pang Graham cake sa freezer. Kainin natin mamaya. Ay, bet ko yan. Wait. Hi, Duday. Sarado ng karinderya ko. Bumalik ka na lang sa Cindy mo. Galit ka pa rin ba? Isang buwan mo na akong iniiwasan. In-unfriend mo pa ako sa social media. Bakit? Deserve mo naman eh. After mong kampihan sa Cindy kaysa sa akin, ano sa tingin mo? Gusto pa kita maging friend sa social media? Sige na naman, Duday. Huwag ka nang magtampo. Eto, may dala akong ulam para sa'yo. Oh, Para kang tanga. Dadalhan mo ako ng ulam mula sa ibang karinderya? binili ko yan kay Cindy. Hindi ka pa rin talaga tapos sa pananakit sa akin, ano? Talagang dinala mo pa rito yung ulam ng hitad na yon? Huwag ka munang magalit kasi. Tikman mo muna. Mas gusto ko pang tumikim ng lason kesa dyan sa mamantikang ulam niya. Ayun na nga mamantika talaga ang mga benta niya kasi kailangan niyang ulit-ulitin yung mga benta niya sa loob ng isang linggo. Alam mo naman na nakakatagal ng buhay ng ulam kapag lumalangoy sa mantika yung pagkain, di ba? Akin na nga yan. Titikman ko. Ano ba to? Ba't ganito yung lasa? Matabang na nga, lamang luma pa. Oh, sabi ko naman sa'yo wala talagang tatalo sa mga ulam mo, Duday. Walang tatalo pero doon ka kumakain sa kanya. Mas plastic ka pa sa plastic labo. Eto na naman tayo Ito na, magpapaliwanag na ako kung bakit ako laging nandun. Ako yung tagahatid ng gulay at karne para kay Cindy. Kinontrata niya ako, malaki yung bayad niya Libre pa ang pagkain mula umaga hanggang tanghali. Kaya yun, syempre, pinatos ko na. Sayang din naman yung kita, no? Ang dami mo naman pwedeng gawing racket dyan ah. Pero bakit sa bruhang yun pa? Aminin mo, type mo lang talaga siya Hoy, hindi ko siya type. Alam mo namang ayoko sa mga babaeng halos lilitaw na lahat ng ililitaw sa katawan Ayoko sa mga masyadong ma-makeup. Sinungaling. Ay nako. Alam mo kung ayaw mong maniwala, hindi naman kita pipilitin. Pero sana maintindihan mo na kailangan ko rin ng pera. Kailangan kong makaipon kaya ako nagtrabaho sa kanya. Bakit ba bigla ka naging mukhang pera ha? Dati naman sapat na sa'yo kung magkano man yung kinikita mo dyan sa pagkakargador mo sa palengke. Tsaka sa pag-extra-extra mo bilang delivery boy. Ano kasi, gusto kong makaipon para hindi naman nakakahiya sa'yo kapag inaya kitang lumabas. Gusto mo akong ayain lumabas? Naku, dati pa. Hindi lang ako makadiskarte kasi nahihiya ako Mas marami kang pera sa akin. May sarili kang negosyo. Strong at saka independent woman ka. Ano ba naman ako, di ba? Kaya syempre gusto ko na may patunayan sa'yo bago ako lalapit para manligaw. Teka. Ano? Gusto mong manligaw sa akin? Oo, Duday. Kaya nga ako nandito Kasi may sapat na akong ipon para hindi naman nakakahiyang lumabas tayo. Para may mabili ako para sa'yo kapag nagturo ka na ng mga gusto mo kapag namasyal na tayo. Sinungaling ka. Hindi yan true Si Cindy talaga yung type mo, di ba? Ay nako, ayaw pa rin maniwala. Duday, ikaw ang gusto ko. Pwede ba tayong lumabas at kumain sa fine dining restaurant?
Kinilig ako sa wakas ay umamin na rin si Randy. Natagalan man bago siya umamin pero napakasaya ko. Perfect ang pagdating niya. Kung kailan nag-let go na ako sa kanya ay saka naman siya lumapit. Kung kailan nag-focus ako sa sarili ko ay saka naman siya nag-focus sa akin. Nakakatuwa lang talaga, Papa Dudut, mula noon ay naging happy na ako. Sa career ko sa karinderya at sa love life ko. Nabalitaan kong nagsarado na rin ang karinderya ni Cindy. Napansin na rin ng mga tao na nakakaumay ang mga benta niyang mamantika. Sa akin na pumupunta ang mga customers niya. Hindi pa rin kami nagkakaayos na dalawa pero napatawad ko na po siya. At sana'y napatawad na rin niya ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Duday. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napakasarap magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. Kasi sila ang iyong sandalan sa lahat ng laban at katuwang sa pag-abot ng mga pangarap. Ngunit hindi rin maikakaila na minsan ay sila rin ang nagiging sanhi ng bigat at pasanin sa buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo ipaglalaban ang iyong karapatan bilang isang legal na anak? Dear Papa Dudut, ako po si Ira, sobrang pinapangan ko po talaga ang sarili ko para lamang maisulat ko po itong buhay ko na gusto kong i-share sa lahat ng mga kabarangay natin. Fan niyo po ako, Papa Dudut. At kayo po ang kapiling ko tuwing bored po ako at pagod sa buong araw sa trabaho. Mabuti po't available ang podcast ninyo sa Spotify. Kaya po at ang mga istorya ng buhay ng mga listeners ang naging kasama ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong bata pa lamang ako. Pagmulat ko po ng aking mga mata sa mundo ay marangya po ang kinagisnang kong pamumuhay sa probinsya sa Bohol. May malaking bahay po kami at negosyo po ang mga magulang ko na bakery. Kaya marami akong nakakasalamuhang trabahante ng dati naming bakery kasi nakadugtong lamang ang bahay namin sa aming bakery. Ang hindi ko po makakalimutan noong mga panahon na yon ay ang mga away ng parents ko. Parating babae po ang dahilan ng away nila, Papa Dudut. Etong tatay ko kasi ay sobrang babaero. At halos lahat ng babaeng nagtatrabaho sa amin ay hindi niya pinapalampas. Kaya bata pa lamang po ako ay naintindihan ko na ang salitang kabit at malandi. At nagagalit ako sa mga babaeng mga malalandi. Nakita kong umiiyak si nanay at ang galit niya sa ginagawa ni tatay. Nakita ko ang takot niya na baka mawalan kami ng tatay ng kuya ko. Narinig ko rin minsan ang nanay ko na kausap ang lola ko na sobrang bata pa namin para mawala ng tatay. Siyempre, takot din po ako, Papa Dudut. Mahal ko ang tatay ko at parati niya akong nilalambing kasi ako ang bunso. Naalala ko pa nga na tuwing nag-aaway kami ng kuya ko ay ako ang kanyang ipinagtatanggol. Kasi dapat raw akong intindihin. Kasi mas bata ako kaya inis ang kuya ko sa akin noon, Papa Dudut. Pero ang talagang nakakainis sa buhay namin ay ang mga babaeng malandi. Naalala ko na sinabunutan talaga ni nanay yung kasambahay namin na lumandi sa tatay ko. Matinding away talaga yon. Tapunan ng mga gamit at dito ko po naramdaman, kahit na 8 years old lamang ako noon, na hindi perfect ang aming pamilya. May negosyo man kami, nakakakain kami ng tama at naibibigay sa amin ang gusto naming laruan, ay hindi kami magiging peaceful kasi babaero ang tatay naming si Erwin, Papa Dudut.
Tumigil ka na, Carla! Ikaw ang tumigil! Kailan ka ba titino, Erwin? Hayop ka! Tay! Tay! Tama na po! Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Alam na alam nilang pinaggagawa mo. Maging role model ka naman sa mga anak mo. Eh, itong pambabato mo ng gamit. Role model din ba to? Huwag mo akong baliktarin, Erwin, ha? Kung matino ka lang, kung hindi ka nakikipaglandian dun sa katulong natin, hindi mangyayari to. Hindi ako magkakaganito. Oo na, sige na! Hindi ko na uulitin, tama na! Talaga lang. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Ilang beses ka nang nangako, pero ano? Wala pa rin. Nauulit lang na nauulit. Tama na sabi, lintik na buhay to! Eh, tumino ka kasi! Tigilan mo ang pambababae mo! Mamalasin talaga tayo nito sa ginagawa mo eh! Kasi konting asenso lang ng negosyo natin, ayan ka na naman sa bisyo mo! Nambababae ka! Nambababae ka! Ah! Carla! Ano ba? Nay! Tay! Carla, sabi ko naman sa'yo, walang nangyari. Gagawin mo pa akong sinungaling, ha? Eh, anong ginagawa nyo? Ano yung nakita ko? Eh, ewan ko sa'yo. Hoy! Ah! Erwin, saan ka pupunta? Hahanap ako ng katahimikan. Bumalik ka dito! Erwin, bumalik ka! Nay! I'm sorry, anak. Dapat hindi mo narinig ko nakita ang pag-aaway namin ng tatay mo eh. Hindi mo dapat maranasan to. Nay! Totoo ba talagang naging babae ni tatay yung si Ate Jen? Oo. Siguro pinangakuan ng tatay mo. Binigyan ng pera. Alam naman niya na may pamilya ang tao. Dito siya nagtatrabaho sa atin pero pinatulan niya pa rin ang tatay mo. Parang parati na lang ganito si tatay. Parang naglalaro pa rin ang tatay niyo. Hindi pa rin nagmamature. Ano na tayo, Nay? Baka hindi na uuwi si tatay. Iniiwanan niya ba tayo? Hindi ko alam, anak. Nay! Ayokong mawala si tatay. Tahan na, anak. Ganito. Babantayan ko ang tatay mo. Ikaw rin, bantayan mo ang tatay mo. Ayoko naman na maghiwalay kami. Ayoko mawalan kayo ng tatay. Eh, ako rin, Nay. Ayoko. Pero, bakit ganon si tatay? Hindi ba niya kayo mahal? Kasi naghahanap siya ng iba? Ganon ba yun? Pinakasalan ako ng tatay niyo. Kaya mahal niya ako. Sadyang hindi pa lang siya ganun karesponsable at nangyayari mga ganito. Natutukso pa rin siya. Dapat magbago na si tatay para hindi na kayo mag-away. Hindi nang gusto ko mangyari, anak. Na magbago na siya. Na makita niyang hindi lang ako nasasaktan. Pati kayo. Kayo ng kuya mo. Mabuti nandun si kuya kay na lola. Hindi niya nakita tong pag-aaway niyo ni tatay. Kung alam ko lang, sana doon ka na lang din muna sa lola mo para hindi mo makita ang ganito. Basta, promise ko sa'yo, babantayan ko ang tatay mo para hindi siya makagawa ng mali. Ako rin, Nay. Babantayan ko si tatay. Ang anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Ayaw kong nasasaktan kayo. Ayaw kong masira ang pamilya natin ng dahilan sa mga babae niyan. Hindi ako papayag. Hindi, anak. Ang sama-sama nila, Nay. Inaaway nila kayo. Gusto nilang kunin si tatay. Pero hindi ako papayag, anak. Magiging buo ang pamilya natin. Hindi papayag si nanay na iwan tayo ng tatay niyo nang dahil lang sa babae. Papadudot, hindi umuwi ang tatay ko noong araw na yon at ang malala ay kinuha niya ang kuya ko at sinama niya sa kanya. Kaya hindi magkanda o gaga si nanay na puntahan si tatay at para magkaayos silang dalawa. Nangako si tatay
na magiging matino na at hindi na siya mambababae. Nag-expand ang negosyo namin, meron na rin kaming poultry farm at dahil gusto ni na tatay at nanay na matuto kami ng mga gawain at hindi aasa na lamang sa kanila ay tinuruan nila kaming magtrabaho. Pero yung hindi naman mabibigat at yung mga na-enjoy pa rin namin ang aming ginagawa. Hanggang sa mag-11 years old ako. At sobrang malaki na ang negosyo ng aming pamilya. Kung anong meron sa mga kaklase ko at meron din ako. Kaya hindi ako naiinggit sa kanila. Ang alam ko ay silang naiinggit sa akin. Pero hindi ko naman pinagmamalaki yon, naging humble naman akong tao dahil sa pangaral ni nanay. Naging normal na rin sa bahay na magkaroon kami ng kasambahay at dumating sa amin si Rowena. Bata pa ito, Papa Dudut. Mabait siya sa akin at naalala ko one day na lumuwas si nanay kasama ang kuya ko para mag-enroll si kuya sa college, ay nagkaroon kami ng moment ni Rowena, Papa Dudut. Ayan, kumain ka na. Salamat po, Ate Rowena. Alam kong gustong-gusto mong kumain yan. Pansin ko kasi na pinagbabawalan ka ng nanay mong kumain yan eh. Kasi po, junk food po eh. Eh, masarap naman. Tsaka, wala siya dito. Ano? Masarap, di ba? Opo. Like mo na ako? Yes naman po. Kahit bago ka pa lang po, mabait po kayo eh. Tsaka, pretty at sexy. Yes po. Tsaka, salamat po dito ah. Alam mo, ang yaman-yaman ninyo pero simpleng ganito sobrang saya mo na, no? Eh kasi po, mas healthy food po yung gusto ni Mama na kakainin namin. Kaya minsan lang ako nakakatikim nito. Pero hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kasi para naman sa kalusugan ko. Ay sus, ang sabihin mo, takot ka lang sa nanay mo. Hindi naman po. Eh di ba, maldita siya? Hindi naman po. Kasi kapag wala naman kaming ginagawang masama, hindi naman niya kami minamalditahan. Tama lang naman po. Talaga ba? Opo, ate. Ay, ang ganda naman ng hikaw mo. Bigay ba yan ng tatay mo? Ang bongga, iba talaga kapag mayaman. Si nanay po ang nagbigay nito. Talaga? Materialistic palang nanay mo. Po? Wala. Ira, may itatanong ako ha? Ano po yun, ate? Paano kung maghihiwalay yung nanay at tatay mo? Kanino ka sasama? Ano po? Hindi po sila maghihiwalay, ate. Baka lang naman. Di natin alam. Naku, ayoko. Eh, paano nga kung maghihiwalay talaga sila? Tapos kailangan mong mamili sa kanila. Kay nanay ako sasama. Talaga ba? Ayaw mo sa tatay mo? Ayaw kong iwan kami ni tatay. Hindi maghihiwalay sina nanay at tatay, ate. Binabawi ko yung sinabi ko. Wala akong mapili sa kanila kasi hindi sila maghihiwalay. Si nanay, dumating na siya. Ay, sandali. Akin na muna yung junk food, baka pagalitan pa ako. Tsaka wag mong sabihin sa nanay mo na tinanong kita tungkol dun sa hiwalayan, ha? Sige po, ate. Ay, nakakapagod ang biyahe. Nanay! Namiss mo ba ang nanay? Siyempre naman po. Pati si kuya. Ay, nako. Nagpaiwan na ang kuya mo sa Cebu para masanay siya doon. Kapag magka-college ka na, doon ka rin sa school ng kuya mo. Sandali. Bakit? Parang ang dumi naman ng bahay. Rowena? Ma'am? Rowena, hindi mo ba nilinis to? May iba po kasing inutos si sir eh. Pero lilinisan ko po, ma'am, bago po ang huling araw ko dito sa inyo bukas. Aalis na kayo, Ate Rowena? Oo, Ira. Bakit po? Gusto po ng magulang ko na magtrabaho ko sa Maynila eh. Totoo ba yun? Opo, ma'am. Sige po, lilinisan ko na po ang bahay. Excuse me po.
Sa mura kong kaisipan, Papa Dudut, ay binaliwala ko yung tanong ni Rowena sa akin tungkol sa kung saan ako sasama kung maghiwalay ang mga magulang ko. Pero may laman pala talaga ang katanungan na yon. Matapos siyang umalis sa amin ay naging iba ang takbo ng buhay namin. Iniwan na pala kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Sobrang nagulat ako sa mga pangyayari, Papa Dudut. Hindi sila nag-away ni na tatay at nanay at kusa na lamang hindi bumalik si tatay nang magpaalam siya kay nanay na may pupuntahan lang conference para sa lalong ikakaunlad ng negosyo namin. Pero hindi na siya bumalik. Nabalita na lang namin sa mga bulong-bulungan na kasama ni tatay si Rowena. Iniwan na kami ni tatay. Sobrang stress para sa amin ang lahat. Pati si kuya ay sobrang naapektuhan dahil hindi naging maganda ang pag-aaral niya. Apektado kaming lahat sa mga pangyayari. Walang araw at gabi na hindi umiiyak ang nanay ko, Papa Dudut. Nakita ko ang kanyang hinagpis, ang lungkot at galit. Nakonsensya rin ako kasi nag-promise ako sa kanya. Nababantayan ko si tatay pero hindi ko nagawa. Sana pala ay sinabi ko kay nanay yung tanong sa akin ni Rowena. Siguro'y natumbok ni nanay na si Rowena ang bagong babae ni tatay sa loob ng aming tahanan. Walang kamalay-malay si nanay na may sumasalisin na pala kay tatay, Papa Dudut. May isang ahas pala sa paligid at bait-baitan ang pinapakita sa amin pero ang totoo, isa siyang masamang nilalang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko talaga makalimutan ang araw na iniwan kami ni tatay at sumama siya kay Rowena. Halos walang nagawa si nanay sa kanyang buhay kundi ang umiyak. At dumating ang araw na ang mga pag-iyak niya ay naging takot. Wala rin akong nagawa para pagaanin ang nararamdaman ni nanay dahil pati ako ay nasasaktan din sa ginawa sa amin ni tatay. Kaming lahat, Papa Dudut. Kung nakikita kong umiiyak si nanay, ako naman ay umiiyak na mag-isa. Walang nakakaalam. Unti-unti kong nararamdaman ang panliliit sa aking sarili, lalo na't kaharap ko ang aking mga kaibigan na dati ay wala naman akong insecurity. Dahil maganda ang naging buhay namin pero naiinggit ako, Papa Dudut, na meron silang tatay. Tapos ay wala ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung babalik pa ba si tatay tulad noon. Pero sa pag-iwan na ito ay walang nagaganap na away. Ang nanay ko pa nga ang nag-ayos ng mga gamit ni tatay para dalhin niya sa conference. Pero yun na pala ang araw na iiwan niya kami. Naisip ko kung hindi ba kami mahal ni tatay dahil basta-basta na lamang siyang nagdesisyon ay pagpalit kami sa isang babae na kasama namin dati sa bahay. Hindi talaga ako makapaniwala na broken family na kami. At hindi ako makapaniwala na pati ako ay matatakot sa security ng buhay namin. Lalo na noong dumating ako ng school at umuwi ng bahay. Nay! Nay! Ano pong nangyari? Bakit po wala na tayong gamit sa bahay? Anak, Nay! I'm sorry anak. Kailangan kasi ilagay muna ang mga gamit natin sa bahay ng lola mo kasi baka kunin ng bangko. Bakit po kukunin ng bangko? Anak, bago kasi umalis ang tatay mo, umutang siya sa bangko. Hindi ba lumipat tayo dito? Umupa lang tayo dito kasi yung dating tinitirhan natin, binenta namin ng tatay mo para gamitin sa negosyo ang pera. Hindi naging sapat, anak eh.
Kaya kailangan pa naming umutang sa bangko para mapa-expand yun. Hindi ba po? Marami ring umutang sa inyo. Baka pwede niyo po silang singilin. Diyos ko, nung lumapit sila, sobrang nagmamakaawa. Pero ngayong sinisingil ko sila, ayun, sila pa ang galit. Nay, ayoko po ng ganito. Bakit po tayo naging ganito? Bakit po tayo pinabayaan ni tatay? Bakit niya tayo pinagpalit dun sa babaeng yun? Hindi ko alam. Nakausap ko ang lolo Dennis mo. Tatay ng tatay mo. Pumunta doon ang tatay mo sa bahay nila kasama ang babaeng yun. Balak ng tatay mo na doon patirahin yung kabit niya at itagong lahat. Pero hindi pumayag ang lolo Dennis mo. Ang alam ko, balak daw sanang gawing dalawa ang pamilya niya. Walang niya talaga siya. Hindi pa rin siya nagtanda. Ang sama-sama ni tatay. At ang sama-sama ng Rowena na yun. Anak, basta, diba pangako ko sa iyo at sa kuya mo, aalagaan ko kayo. Ako rin, Nay. Aalagaan din kita. Kami ni Kuya. Kaya mag-aaral talaga ako para ako nang mag-aalaga sa inyo sa future. Hindi namin kayo iiwan ni Kuya. Thank you, Ira. Thank you, anak. Nay, pati po TV wala na tayo. Sorry, anak. Kailangan ko ring ipadala eh. Paano na ako? Paano na ako makakapanood ng cartoons? Pwede bang kahit yung TV, ibabalik lang dito, Nay? Anak, paano nga kung pumunta yung mga pulis at tuluyan ng kunin pati ang TV mo? Ayoko po. Sige po, Nay. Sa kapitbahay na lang ako makikinood. I'm sorry, anak. Nay, mahirap na po ba talaga tayo? Sabi kasi nila na magiging mahirap na tayo kasi wala na si tatay. Hindi ako naniniwala sa kanila kasi magaling ka naman eh. Tsaka hindi ka maldita. Kanino mo naman narinig yan? Kay Aling Christine po. Ako, chismosa talagang babaeng yun. Ang sabihin mo, galit siya sa akin kasi hindi ko pinautang. Ano naman ang pambayad niya? Wala naman siyang trabaho kasi pagchichismis lang ang inaatupag niya. Ay naku, sanay na ako masabihan na maldita. Hindi na mamansin. Marami akong trabaho. Kailangan kong tutukan ang negosyo natin noon. Alam ko po, Nay. Parati nga po kayong nagpupuyat eh. Para lang po sa negosyo natin. Na ngayon, wala na. Sobrang affected talaga kami sa pagkawala ni Tatay Papa Dudut. Hindi na manage ni Nanay ng mabuti ang negosyo kasi palagi siyang umiiyak sa pagkawala ni Tatay. At marami ring utang si Tatay na binayaran ni Nanay. May mga tao ring lumapit kay Nanay para mangutang at sinamantala ang sitwasyon. Ang kuya ko naman ay hindi naging maayos ang pag-aaral at palipat-lipat ng kurso hanggang sa sinabi niya sa nanay namin na hindi na siya makapag-focus dahil galit siya sa ginawa ng tatay namin. Ang naging escape ni kuya ay ang kanyang mga kabarkada. Ako naman ay dumaan din sa depression pero kinimkim ko lamang. Ibang naging diversion ko sa lahat ng ito. Ginalingan ko ang pag-aaral, naging honor student ako at sa paraan na ito ay hindi ko man lang maramdaman. Nawala na akong tatay pero tuwing nakakakita ako ng classmate na sinusundo ng kanilang tatay kasama ang kanilang tatay ay sobra kong naawa sa aking kalagayan. Hindi maiaalis sa dibdib ko ang galit kay Rowena. Inagaw niya ang buhay na para sa amin. Pinagkaitan niya ako ng tatay sa aking paglaki. Nakagraduate ako ng high school, Papa Dudut, pero hindi na ako kayang
paaralin ni nanay dahil wala na kaming negosyo. Wala na kaming pera. Kaya huminto na lamang ako for 2 years at nagbenta ng mga kakanin. Nag-ipon ako ng pera pero hindi pa rin sapat. Hanggang isang araw ay nag-message sa akin si tatay. May 3310 ako noon kasi yung kaisa-isang lupa na nabili pala ni nanay noon ay binenta niya noong 3rd year college ako para pang tustos sa college ni kuya. Pero hindi pa rin naging maayos ang pag-aaral ni kuya. Nakausap ko po si tatay. Sabi niya sa akin na papag-aralin niya ako at kukunin. Pumayag naman si nanay kasi yon lang ang paraan para makapag-aral po ako. Kahit masakit ay pumayag na rin po akong tumira sa bahay ni tatay sa Mindanao. Kasama ang kabit niya at ang anak nila. Papa Dudut, napakahirap noon pero ginawa ko para makapag-aral. Nako, dalaga ka na pala talaga. Sana nagustuhan mo yung binili kong blouse sa'yo para may bago ka namang damit. Thank you. Sana maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Yung nanay mo kasi sobrang mabunganga. Saka sana maging mabait na ate ka sa kapatid mo. Mamayang hapon nandito na yon, nasa school lang. Kumain ka pa, Ira, para magkalaman ka naman. Oo, kailangan mo yan anak. Dapat maging malusog ka saka pambawi sa energy mo. Mahabang biyahe rin ang ginawa mo para makarating ka dito. Opo, Tay. Ang layo po pala talaga. Tay, kailan po pala ako mag-e-enroll? Nakausap ko kasi yung kaibigan ko na taga doon sa kabilang bayan. Doon kita pag-aaralin, maganda ron. Matatalino yung mga estudyante ron. Matalino ka rin naman kaya doon kita pag-aaralin. Sige po, Tay. Excited na po akong makapag-kolehiyo. Kumuha ka ng veterinary para makatulong ka sa negosyo natin. Sige po. Kahit ano po, basta makatapos lang po ako sa pag-aaral. Alam mo, di ba ang lawak-lawak nitong Mindanao, maraming nag-aalaga ng hayop. Yayaman tayo nito. Okay po, Tay. Pero kailan po bang enrollment? Kasi po baka hindi na ako makaabot eh. Ay, yun nga pala sasabihin ko sa'yo, anak. Hindi ka kasi muna makakapag-aral ngayon. Po? Pero pag-aaralin pa rin kita. Huwag kang mag-alala, sa susunod na taon mag-aaral ka na. Sa ngayon, tumulong ka muna sa negosyo. Nandyan lang naman yung school, hindi naman yan naaalis eh. Saka bata ka pa. Mas mabuti kang may alam ka na sa piggery bago ka mag-aaral ng veterinary. Hindi po ba pwedeng ngayon? Sarado na raw kasi ang enrollment kaya next year ka na lang. May entrance exam din kasi, hindi ka na nakaabot. Sige po, Tay. O sige na. Opo, Tay. Hello, anak? Nay, Anak, umiiyak ka ba? hindi po. Medyo pause lang po. Baka po sisipunin ako. Nako, kailangan mong uminom agad ng gamot. Ingatan mo ang sarili mo dyan, anak. Opo, Nay. Nakapag-enroll ka na ba? Opo. Sa susunod na linggo na po ang pasukan, Nay. Mabuti naman, anak. Mag-aral ka ng mabuti ha para makabalik ka na rito. Alam mo, miss na kita. Sorry anak ha, wala akong magawa. Pasensya na. Hindi ko kayang pag-aralin ka. Kaya tuloy nandyan ka. Oh, ano na nga palang itsura ng bruhang babaeng yan dyan? Ayun, mukha siyang balyena, Nay. Mataba. Ang lakas kumain. Kaya pala noon, binibigyan niya ako ng junk food. Gusto niya sigurong magaya ako sa kanya. Ay, naku. Basta, Nay, wag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. At kapag tapos na ako sa kurso ko, uuwi agad ako. Magsasama na tayo ulit. Yes, anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Nay.
Anay, tatawag po ako sa inyo bukas. Oo, sige anak. Bye po. Bye anak. I love you. I love you more, Nay. Papa Dudut, sobrang nakaka-devastating po ang mga nangyari. Parang naloko po ako ni Itay. Ang sadya ko ay ang mag-aral pero ginawa po akong parang kasambahay. Parang nag-switch kami ng role ng bruhang si Rowena. Siya na ang among hukluban. Kahit wala pong kasalanan, ang anak nilang dalawa ay naiinis akong makita ito. Kasi ako dapat yung niyayakap ni tatay, ako ang dapat na binibigyan ng atensyon. Naiinis ako sa kanila at araw-araw akong umiiyak. Naawa sa aking sarili at bakit ba ako nakikipagsiksikan dito para lamang alilain? Wala namang masama kung tutulong pero kung sa pamilya ko, kinananay at kuya ko mas gusto. Tinis ko ang lahat, sabi ko ay may bukas pa naman. Makukuha ko rin ang inaasam kong tagumpay. Magkakadiploma din ako kapag makapag-aral ako at makapagtapos ng college. After kong hindi mag-aral ng 1 year para tumulong sa pigirin nila tatay, ay sa wakas ay nakapag-aral ako sa Kabakan State University. At during the time ay wala pang tuition fee. Kung may free tuition lang sana noon, wala pa pong free tuition fee at kung may free tuition lang sana noon, hindi na sana ako nakipagsiksikan at maramdaman ang inis sa pagmumukha ni Rowena. Nagsumikap talaga akong mag-aral, Papa Dudut, at naging Dean's Lister po ako. Pero noong mag-second year na sana ako, ay pinahinto ulit ako ni tatay dahil may bago itong negosyo. Nagkaroon sila ng poultry tulad ng negosyo namin noon. Sobrang lungkot ko po at naiinggit ako sa half-sister ko dahil lahat ng atensyon ni tatay ay nasa kanya na. Sobrang nagse-self-pity po ako, Papa Dudut. Ang masokista ko naman para maranasan ang sakit na ito. Grabe ang mga pasakit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na po kayang pakisamahan pa ang babaeng sumira ng pamilya ko. Ang sumira ng buhay ko. At ayaw kong mas lalo akong manliit sa sarili ko kung mananatili pa ako sa bahay nila. Kaya hindi na ako nakapagsinungaling kay nanay, Papa Dudut, at sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Rinig na rinig ko ang pag-iyak ni nanay, ang awa at sakit na maranasan ko ang ganito. Na ginagawa akong kasambahay, utusan ng sarili kong ama. Kaya naman pinadalhan ako ni nanay ng pera para gamitin kong pamasahe para makauwi ng Bohol, Papa Dudut. Naisip kong mag-vocational na lamang muna at pagsumikapan na mag-ipon para makatapos ng kurso. Ang nasa isipan ko ng mga panahong yon ay ang makauwi at makawala na sa impyerno. Ayaw ko na araw-araw akong magsi-self-pity at magpapalimos ng pagmamahal sa tatay kong ramdam kong mas mahal niya ang bago niyang pamilya. Siguro nga ay may mga bagay na hindi ko hawak. Kailangan ko nang i-let go yung nais ko na sana'y itrato niya naman ako bilang isang anak. Na masaya siyang maaabot ko ang mga pangarap ko tulad ng ibang mga tatay na pinagsumikapan talaga nilang maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil may pera naman ako at alam kong uuwi na ako ay naglakas loob akong kumprontahin ng bruha, Papa Dudut. Ira, kailangan mo nang linisin yung sa manukan para pagdating ni Erwin maayos na yon. Ano? Para maayos na. Yun ang bilin ni Erwin. Kung gusto mong maayos yan, ikaw na ang gumawa. Total tiyamay ka naman dati, di ba? Tapos ngayon kung umasta ka para kang Reyna. Aba,
ganyan ka na sumagot. O bakit? Tama naman yung pinagsasasabi ko ah. Isa kang chimay na ginamit yung katawan mo para akitin ang tatay ko. Sasaktan mo pa ako, ha? Ibang klase ka talaga eh, no? Sinira mo na nga ang pamilya ko. May gana ka pang manakit? Wala akong sinira. Bulag ka ba? O nagbubulag-bulagan? Sinira mo ang pamilya ko? Wala akong sinira kasi hindi naman kasalang nanay mo kay Erwin. Ano? Oo, yun ang sabi ni Erwin sa akin. Hindi kasalang nanay mo sa kanya. Hindi totoo yan! Eh yan ang totoo eh. Kaya ako sumama sa tatay mo kasi single naman siya. Alam mo, demonyo ka talagang ahas ka! Kung kasal man o hindi ang mga magulang ko, nakita mo naman na pamilya kami. May anak sila. Pero pinili mo pa rin sirain ang pamilya namin dahil ambisyosa ka. Kaya mong gawin ang kademonyohan na to dahil sa pera. Mahal ko si Erwin. Yun ang dahilan. Ohos ko! Yapa! Itiwan mo ako! Sinira mong lahat! Ano ginagawa nyo? Ira! Bitawan mo si Rowena! Ano ba? Tama na yan! Yung anak mo, sinasaktan ako. Dapat lang naman sa kanya yan! Kasi siyang sumira ng pamilya ko! Demonyo ang babaeng yan! Demonyo ang pinili mo, Tay! Tama na. Hindi demonyo si Rowena. Kung uulitin mo pa yan, mananagot ka sa akin. Ano? Kakampihan mo siya? Demonyo naman talaga ang babaeng yan! Sinabi ko na tumigil ka. Ayun! Napatunayan ko kung anong klaseng tao ka, Tay! Makasarili ka! Siguro nga kasi hindi mo naman kami mahal ni Kuya. Ginawa mo nga akong utusan dito eh. Na dapat kinampanan mo lang yung responsibilidad mo sa akin. Pinapag-aral kita, Ira. Anong pinapaaral? Pinagtrabahuhan ko yon. Pinagsilbihan ko. Sana pala pumasok na lang akong katulong sa iba. Kasi yun naman ang pinapagawa mo sa akin eh. Kung talagang gusto mo akong makitang makuha ang pinapangarap ko, hindi ganito ang trato mo sa akin. Hindi ganito, Tay. Ilang taon mo akong iniwan. Tapos nangako ka bang pag-aaralin mo ako. Pero nilagay mo ako sa impyernong to. Ginawa mong miserable ang buhay ko. Ang buhay namin. Makasarili ka. Mabait si Rowena. Samantalang ang nanay mo... Sige! Langitin mo pa ang nanay ko. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi nakikita ko naman ang lahat. Hindi ako bulag, Tay. Hindi mo nga ako tinatong anak dito eh. Ginawa mo akong utusan para sa inyo. Ira, para ito sa atin. Hindi! Para yan sa inyo! Napakasama mong ama! Wala akong kwenta! Noong araw ding yon, Papa Dudut, ay lumayas ako sa poder ng aking tatay. Dapat ay noon ko pa ginawa yon pero tiniis ko. Naging positibo lamang ako na darating ang araw na malalampasan ko rin. Pero kapag nasa impyerno ka na talaga at kasama mo ang mga demonyo, ay kailangan mo talagang umalis. Dahil wala kang mahihita sa kanila, kundi ang kasamaan nila at walang ka-remorse. Bumalik ako sa Bohol at sa unang pagkikita namin ni nanay ay niyakap ko siya ng sobrang higpit at napakatagal. Namiss ko ang nanay ko at nangako ako sa kanya na magsusumikap ako. Kaya pumunta ako ng Cebu para magtrabaho. Naging sales lady ako at call center agent. Naging working student po ako. Pinag-aral ko ang sarili ko ng education. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako, Papa Dudut. Nakapasa rin po ako agad sa LET exam at nakapagturo sa public school. Itong taon lang ay may nasagap po akong balita. Naaksidente ang tatay kasama sina Rowena at ang half-sister ko. Nalaman kong namatay si tatay at ang half-sister ko. Samantalang si Rowena ay baldado na. Hindi nakakalakad dahil pinutulan ng paa. Paging Dr. De La Cruz. Ira? Ayan ang karma. Natikman mo na. Ira. Wala na si tatay.
Dapat hindi na ako nakipagkita sa'yo kasi sino ka ba sa buhay ko? Pero sige, sa huling pagkakataon, gusto kong makita ang karma sa'yo. Ira, patawarin mo ko. Kung hindi ka pa naputulan ng paa at namatayan ng anak, hindi ka hihingi ng tawad? Alam mo, kumonsulta na ako sa abogado ko. Lahat ng ari-arian ng tatay ko, mapupunta sa akin. Kasi ako ang legal daughter. Kailangan ko pa bang Tagalogin yun para maintindihan mo? Ira, maawa ka naman. Huwag naman. Namatayan na nga ako eh. Tapos pati yun kukunin mo pa. Ay, hindi ko na kasalanan yun. Sabi mo noon hindi kasal sina tatay at nanay kaya wala kang kasalanan nung sumama ka kay tatay at masirang pamilya namin, di ba? O ngayon naman, sasabihin ko sa'yo na wala akong kasalanan kung wala kang makukuha ni isang kusing. Kasi wala naman sa batas na ang isang kabit makukuha niya ang pera ng kinakasama niya. Sa batas, ang legal na anak ang may karapatan. Kaya wala akong kasalanan kung magutom ka paglabas mo dito sa ospital. Walang hiya ka. Ano? Ulitin mo sinabi mo. Ako, walang ya? Naku, Rowena. Mahiya ka naman. Wala ka nang paa. Ganyan ka pa kung makapagsalita. Pinaghirapan ko rin yon. Batas na ang may sabi, hindi ako. Eh, hindi naman kasi kayo kasal ng tatay ko, di ba? Ako, tigil-tigilan mo nga ako sa kakaiyak mo Hindi bagay sa isang ahas ang umiyak. Ang lahat ng to, karma ang tawag. Karma sa kasamaang ginawa mo. Carla! O ano? Nagulat ka? Carla! Carla, patawarin niyo ako. Patawad! Ang dali mo namang sabihin yan. Sincere ka ba? O dahil lang hindi ka na makakatakas? Kasi naman… Namatayan ako ng anak! Namatay si Erwin! Sana naman mapatawan niyo Ay ako. nako, hindi na effective yung paawa mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko. Yan! Para yan sa ginawa mo sa akin. Para sa panganay ko. At yan! Para sa bunso ko! Kaya hindi ka namatay para maramdaman mo ang sakit. Kaya ka pinaparusahan ngayon. Nay, tama na. Nakita naman natin ang karma Nakaganti na tayo. Lumabas na tayo, Nay. Tama. At ito na ang huling pagkakataon na makikita kong isang ahas na hindi na kayang gumapang pa at mangakit ng lalaki para sa kabaliwan niya. Magdusa ka. Bye! Enjoy your karma. Napaka-satisfying makita ang itsura at kalagayan niya, Papa Dudut. Alam kong hindi rin tama na masaya ka sa kamalasan ng iba, pero siguro naman ay exemption yung nangyari sa amin. Sa totoo lang ay nagdadalamhati ako nang mawala si tatay at syempre sa half-sister ko na nadamay sa aksidente. Parang teleserye lang ang mga nangyari at ang mundo ang gumawa ng paraan para makaganti ako sa sumira sa pamilya ko. Para malimutan ang lahat ay sinulat ko na ito ang mga nararamdaman ko at mga naging karanasan ko. At gusto ko nang wakasan ang trauma na idinulot ng pagiging broken family namin. Kaya sa paaralan ay itinuturo ko talaga sa aking mga estudyante ang mabuting asal. Lalo na ang kahalagahan ng isang buo at masayang pamilya. Tinuturo ko rin na dapat kapag hindi pa kayang panagutan ang buhay pamilya ay huwag muna itong magpamilya. Saka sa mga lalaki huwag maging babaero. Sa mga babae naman ay mag-ingat sa tukso at huwag gumaya sa isang Rowena. Sana'y walang nasisirang pamilya dahil lamang sa tukso. Sa ngayon ay sobrang happy po ako sa naging buhay ko at meron na po akong asawa at isang anak. Ramdam ko ang sobrang pagmamahal ng asawa ko at ang araw-araw na pagpapala na ibinibigay sa amin ng Diyos. Pinapaalala niya sa akin na hindi niya ako iiwan at hindi mararanasan ng anak namin ang naranasan ko. Sobrang binibigyan niya ako ng assurance na ako lang ang mamahalin niya, ang bubuo
ng masaya at kumpletong pamilya. Pamilya na may takot sa Diyos. Ang focus po namin mag-asawa ngayon ay ang future ng aming anak. Gusto namin na maibigay sa kanya ang nararapat na kalinga at atensyon, ang nararapat na suporta. Ang nanay naman ay sa amin din nakatira. Meron po siyang maliit na panaderya. Ang kuya ko ay meron na rin pong bagong negosyong karinderya. Hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral pero nagsusumika po siyang mapagtapos niya ang kanyang 2 anak. Gusto ko nang kalimutan ang mga masasalimuot na mga nangyari sa buhay ko. At sana'y magkaroon na ako ng peace of mind. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ira. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.